Tinakbo daw sa ospital mga kababayan si Pacquiao dahil sa paninikip ng dibdib. Pero po si Gabriela Party Arlene Brosas hindi kumbinsido. Baka niya gumaya kay GMA. Magpalagayan niya paglabas ng ospital, magpalagay na niya ng neck brace para ma-justify niya yung hospital arrest. Malamang di na po ng sakit na uyokis. Ano niya, Mr. Maravillas, ibig sabihin ng uyokis na sakit? Nag-uyok, sabi dito sa amin sa Bicol. Nagdahilan lang. Ayan confined until November 16, Kibuloy hospitalized for chest pains. Life-threatening ailment daw. Hindi man po maniwala kay Kibuloy yung mga mamamayan. Kasi kilala siya sa may reputasyon na sinungaling. Pag may reputasyon mga kababayan na sinungaling, mahirap po paniwalaan. Malamang totoo yung duda ni Gabriela Party Arlene Brosas. Yan magsusuot na ng neck brace. Gabriela hits special treatment of Kibuloy. But anyway, mga kababayan, before nating pag-usapan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin mga kababayan yung pag-uyok. Yung balita na sabi si Kibuloy itinakbo po sa Quezon City Hospital kasi nanikip yung dibdib. Di niya Mr. Maravillas, naniniwala ka na baka nanikip man talaga yung dibdib. Maninikip talaga yung dibdib ni Ang kumbinsido din tayo, maninikip talaga ang dibdib ni Kibuloy. Kasi siyempre hindi siya sanay. Imagine, galing siya sa kanyang palasyo, kanyang kingdom, napakasarap ng buhay niya doon mga kababayan. Namumuhay hari, napapaligiran ng mga chicks. O diba? Ngayon na nakapaligid sa kanya, rihas. Ay, normal mga kababayan. Sa stress lang mga kababayan na dumapo sa kanya, talagang maninikip ang dibdib. Pag hindi ngayon maagapan, baka madisgrasya. So kailangan ang gobyerno may obligasyon na pangalagaan ang kalusugan ng isang akusado. Kahit nga yung nakakulong na, di ba? Pag hindi po, masisisi yung ating gobyerno. At kailangan humaba pa ang buhay ni Kibuloy para naman po manamnam niya ang kanyang mga ginawa. Di ba? Kasi pag kinuha na ni Lord yung kanyang buhay, tapos na po. Mas maganda na buhay siya at nakikita niya kung ano ang kanyang mga ginawa.
At kailangan makuha mo na yung hustisya ng ating yung kanyang mga alleged victims po. Ito yung balita ngayon. Ang laki ng pinagbago, mga kababayan. Ito yung hearing sa Senado. Ang laki ng ipinagbago ng itsura ni Kibuloy. Siyempre, hindi siya makakain ng maayos. Walang nag-asikaso sa kanyang mga chicks. Walang telebisyon, walang cellphone, bawal lahat. At siyempre, yung pag-iisip niya na yung kanyang kayamanan, ang nagpipiesta ngayon yung mga kaibigan niya. Yung administrator, si Digong. Di ba? Yun pa lang ng pag-iisip na gano'n, mga kababayan, talagang stressful. Imagine, pinundar mo ang isang kingdom. Pagkatapos, ngayon, bigla na lang, you are denied of all the benefits. Talagang magkakasakit ka pag ganyan. Hindi sanay eh. So yan po yung sinabi ni PNP spokesperson Brigadier General Jane Fajardo. Si Kibuloy daw, itinakbo sa Philippine Heart Center sa Quezon City. Noong November 8 pa pala, kahapon pa lang natin nalaman. Several days na pala, mga kababayan, na nakakonfine sa ospital. Nagreklamo daw ng chest pain, chest discomfort, a day before. Ibig sabihin, November 7, sumikip yung dibdib ni Pacquiao. Kaya, napilitan yung mga gwardiya niya sa PNP Custodial Center sa Camp Crame na dalhin siya sa PNP General Hospital at nagsailalim sa medical check-up. Pero sabi ng mga doktor niya, kailangan na niya ng further examination. The medical examination conducted by the PNP Health Service revealed that he has an irregular heartbeat, which may be considered as life-threatening, sabi po ni Fajardo. Hindi kaya niya, Mr. Maravillas, baka yung nag-examine na doktor may envelope. Pusuan niya sa kanila yung magbigay ng envelope. Madidiscover din yan, mga kababayan. Anyway, let us presume na it is, truthful yung findings. Di ba? Kasi, tingnan natin sa examination ng ibang mga doktor. Kasi po, talagang, siyempre, magdududa yung publiko. Lalo't mayaman po si Pacquiao. Pag mayaman po, alam mo naman po, pag ang pera ang nagsalita, when money talks, everybody listens, sabi po sa kasabihan. So, dinesisyonan po ng PNP na ilipat siya sa Philippine Heart Center. Pero sabi, mga kababayan, ibabalik din siya sa Monday. Importante po, transparency. Ngayon na nalaman ng publiko, babantayan na siyempre yung galawan po ni Pacquiao. Pero tingin natin, mga kababayan, hindi siya ayaan ng ating mga authorities. Kasi, pag ganun po, mapapasama ang imahe ng ating administrasyon. Hindi pwede na ang ating administrasyon bigyan ng special treatment ang isang tulad po ni Pacquiao. So sabi po ni Fajardo, we do not want to speculate kung ano yung nag-trigger ng chest discomfort niya. Let us wait kung ano ang magiging resulta nitong mga medical examination. Like I said, the doctors have to take into consideration the previous medical procedure done to him. Kasi po, siyempre, kung nagdadahilan lang, nag-uyok lang si Pacquiao, ma-didiscover ng ating mga doktor. Wala man na niya sa mga examinations na ginawa namin. Malinis man na niya. Talagang uyokis lang niya. Tulad ng mga opisyal po ng gobyerno, past officials, pag nakukulong po, biglang nagkakasakit. Di ba? Yun ang sinasabi po ni Arlene Brosas, na baka niya mag-panic brace na rin para mailipat siya, mga kababayan, sa hospital. Hospital arrest na lang. Yan po ang duda po ni Arlene Brosas. Magsusuot na ng neck brace. So, tinawag ng mga kababayan ni Gabriela Partilis, Representative Arlene Brosas, na special treatment niya ang ginagawa ninyo. Malinaw niya ito na display of double standard in our justice system. While Kibuloy, who faces grave charges of sexual abuse of minors, easily gets medical furlough extensions, many political prisoners
with severe illnesses are left to suffer or die in jail without proper medical attention. May punto mga kababayan si Arlene Brosas. Dapat parihas lang po yung trato. So ang tingin mga kababayan niya, double standard niya yung ating gobyerno, yung ating mga authorities. Kaya sabi niya, hindi ako niya magugulat kung sa susunod ay nakasuot na siya ng neck brace. We cannot allow the powerful to manipulate our justice system while victims continue to suffer. We demand equal treatment before the law. If medical furloughs can be readily granted to powerful personalities like Kibuloy, the same consideration niya should be extended to political prisoners who are seriously ill. The justice system should not bow down to privilege and power. Yan po ang matigas na statement ni Brosas. May punto, mga kababayan. Dapat man talaga itrato ng pantay-pantay. Hindi como isang appointed son of God. Unang-una, hindi man yan mamamatay si Pacquiao kasi inappoint niya yung sarili niya. Appointed son, napa-stop nga yung napa-stop nga yung lindol, yung sakit pa, hindi niya mapa-stop sa kanyang sariling katawan. Tama pa? Kaya lang hindi niya na-stop yung mga pulis nang kalad ka rin siya. Anyway, tingnan natin kung sa Monday po, ibalik siya sa dati niyang kulungan. Or tama si Brosas, baka may suot ng neck brace. Diba? Naka-wheelchair na siya, tulad ni Jimmy noon. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.